Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng Huwebes, November 7 na po 2024, meron po tayong pinaka-latest na update dito po kay Bagyong Marce. So, importanteng makinig po kayo sa ating balita. Alamin natin ngayon ang pinaka-latest track, intensity, lokasyon at ang mga lugar po na posibleng maapektuhan nito nga pong si Bagyong Marce. Mas tumaas na kasi ang tsansa na ito ay maglandfall sa ilang bahagi po ng Cagayan, mga kaibigan, no? So ang sinasabi natin dyan bago tayo magsimula, lagi-lagi pong paalala, huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin ang notification bell. Importante yan, pakishare na rin sa ating mga kaibigan para alam nila at aware po sila sa lagay po ng ating panahon. So alamin natin ngayon, mga kaibigan, pinakalokasyon po muna as of now nito nga pong si Bagyong Marce. So ngayon, ang lokasyon ni Bagyong Marce ay may layo pong, mga kaibigan, na 260 kilometers east of Apari, Cagayan at nasa 150 kilometers per hour po ang lakas ng kanyang hangin. Malapit pa rin sa gitna na may bugsong pumapalo up to 185 kilometers per hour. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Mas bumabagal siya, mga kaibigan, habang lumalabas po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ipapakita ko muna sa inyo mamaya yung track intensity niya at yung mga lugar po natatamaan, no? So mamaya, kaibigan, or ngayong alas 5 po ng umaga, inaasahan naman na ito nga pong lokasyon nito nga pong si Bagyong Marce ay mas lalapit pa, na may lokasyong 165 na po kilometers east of Apari, Cagayan at mas lumakas siya sa 155 kilometers per hour na hangin, typhoon category pa rin. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. Mamayang alas 5 naman ng hapon, mga kaibigan, ay tatahakin naman po nitong si Bagyong Marce, no? Etong over the coastal water po ng Apari, Cagayan, which is diyan siya inaasahang maglalandfall. Nasa 155 kilometers per hour pa rin ang lakas ng kanyang hangin, typhoon category. Pa-northwestward po ang kilos sa bilis na 10 kilometers per hour. So pakita ko na sa inyo, mga kaibigan, yung kanyang track, no? At kung kailan siya lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. So mga kaibigan, ito po, para mas malinaw sa inyo, yung nasa pinakamaliit po na bilog na yan, yung medyo kulay brown po na yan, yan po yung pinakamata o sentro nito nga pong si Bagyong Marce. So inaasahan ngayong alas 5 po ng hapon, November 7 na po ngayon, no, ay posible siyang maglandfall dito nga po sa ilang bahagi po ng Cagayan at posibleng maapektuhan dyan, mga kaibigan, yung mga lugar na mas malapit dyan. So itinaas na po yung mga lugar dyan sa storm wind signal number 3. So alamin natin yung mga lugar na apektado, mga kaibigan, ng signal number 3. Kasama po dyan, mga kaibigan, sa apektado ay eto pong mainland Cagayan. Kasama rin, mga kaibigan, ang southern portion po ng Babuyan Island. So mag-ingat kayo, mga kaibigan, hindi naman yan magtatagal ng sobra dyan. At sa mga susunod po, within the next 36 hours hanggang 48 hours ay mas lalayo na siya. Ipapakita ko ulit sa inyo, mga kaibigan, dahil sa mga susunod na araw ay unti-unti na po itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman po ng November 8, sa ganap po na alas 5 ng umaga, isa pa ring ganap na typhoon category, Biyernes po yan. At pagdating naman ng Sabado, ito ay nasa boundary na ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating naman, mga kaibigan, ng Sabado ng hapon, nakalabas na ito ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero may epekto pa rin yan sa ilang bahagi po ng North Luzon, mga kaibigan. Yung trap or extension po ng kanyang hangin ang nakakaapekto sa kanya. So ngayon, meron pa rin tayong signal number 2, mga kaibigan, na nakakaapekto po sa ilang bahagi ng Batanes, the rest po ng Babuyan Island, the rest po ng mainland Cagayan, northern portion po ng Isabela. Kasama rin, mga kaibigan, dyan ang ilang bahagi po, no, ng Apayao, kasamang Abra, Kalinga, Ilocos Norte, at ilang bahagi po ng northern portion po ng Ilocos Sur. So yung mga lugar po na yan ay apektado ng hangin na tumataas po hanggang 62 to 88 kilometers per hour within the next 24 hours. Yan po ang duration niya, mga kaibigan. Hindi yan automatically mararanasan ng 24 hours, pero between, no, or sa loob yan ng 24 oras. So mas maganda maging handa po yung mga lugar po na aking nabanggit sa bantang
nga po ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Ang signal number 1 naman natin ay tatagal po ng 36 hours na may lakas ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Apektado ng signal number 1 ang ilang bahagi po ng Ilocos Sur, La Union, northwestern portion po ng Pangasinan, kasama dyan mga kaibigan ang ilang bahagi po ng Mountain Province, Ifugao, Benguet, dares po ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at ilang bahagi po ng northern portion po ng Aurora. Yung mga lugar na yun mga kaibigan ay patuloy na makakaranas po ng mga pag-uulan na may kasama pong mahina hanggang sa posibleng malalakas na hangin. So signal number 1 posibleng maitaas sa signal number 2 once na mas lumapit pa or magbago po ang direksyon nga po nitong si Bagyong Marce. So mga kaibigan, bukod pa po dyan, akita nyo naman patuloy na lumalakas itong si Bagyong Marce at ang pinakamataas na signal na posibleng maitala sa kanya ay hanggang signal number 4. So maging handa na lamang tayo mga kaibigan. Pero kapag ang isang lugar naman po ay apektado ng signal number 3 hanggang signal number 4, habang lumalayo itong si Bagyong Marce, mababa po ang signal na malapit dun sa lugar na kanyang naapektuhan. Kung ang signal number 3 ay sa Cagayan na area mga kaibigan, pag lumayo or patuloy na lumilihis or papalabas ng pare ito si Bagyong Marce, na ibababa po yan sa signal number 2 hanggang signal number 1. So mga kaibigan, meron din po tayo ngayon nakataas po na mga forecast accumulated rainfall o yung mga mararanasan po ng mga pag-uulan. So unahin na natin ngayong araw mga kaibigan, November 7. Intense to torrential po na may pag-uulan na 200 millimeters ang mararanasan po sa ilang bahagi po ng Cagayan, Apayao, Ilocos Norte. Heavy to intense rain po ang mararanasan sa ilang bahagi ng Batanes, Abra, Ilocos Sur na may 100 to 200 millimeters po na pag-uulan. Moderate naman to heavy rains po ang mararanasan na may 50 to 100 millimeters na pag-uulan ang ilang bahagi po ng Kalinga, Isabela, Pangasinan, La Union, Benguet, Mountain Province. At dito naman mga kaibigan or bukas naman po ay makakaranas naman, Biyernes po ito, ng pag-uulan, heavy to intense po ang ilang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur. Moderate to heavy rains naman mararanasan, 50 to 100 mm sa pag-uulan, Batanes, Abra, La Union, Pangasinan at Benguet. So nakita nyo Friday yan, kaya nababawasan yung pag-ulan, papatuloy na pong lumalabas, or malapit na sa boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Eto nga pong si Bagyong Marce. So mga kaibigan, tulad po ng aking sinasabi, hindi lamang po etong si Bagyong Marce ang nakakaapekto sa ilang bahagi ng ating bansa. Meron pa rin tayong forecast weather condition ngayon. Ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, tulad ng aking sinabi, ang ilang bahagi po ng Cagayan Valley, the rest po ng Cordillera Administrative Region, kasama na po ang Ilocos Region at Aurora, patuloy ding apektado yan ng Typhoon Marce. At pinag-iingat tayo sa posibleng banta ng pagbabaha at landslide sa mga landslide prone area. Dito naman po sa area ng Bicol Region, Quezon, apektado naman tayo ng trap or extension ng hangin. Ito nga pong si Bagyong Marce. Doon maliit lamang yung trap or extension niya pero patuloy na nararanasan yan sa ilang bahagi po ng Bicol Region at Quezon. Sa Metro Manila naman mga kaibigan at the rest po ng ating bansa dyan sa Visayas at Mindanao ay patuloy tayong makakaranas ng posibleng mga pag-uulan sa hapon at sa gabi dahil naman po sa banta ng mga localized thunderstorm. So mga kaibigan, tulad nito, meron po tayong minomonitor na Bagyong Marce. Lagi kong pinapaalala sa inyo ng paulit-ulit. Unang-una, manatili po tayong informed sa lagay po ng ating panahon. Lagi tayong makinig sa ating mga weather update ito sa ating channel para lagi kayong updated sa lagay ng ating panahon. Pangalawa, i-secure po natin yung ating mga ari-arian at mga kagamitan, lalo na po yung mga low-lying areas na lagi pong binabaha. Gaganito po kasing sitwasyon natin ay mabilis ang bumaha ang mga lugar na mabababa at yung mga landslide prone area, especially nasa paanan ng mga bundok, mag-ingat po kayo sa banta po ng landslide. Yung pangatlo natin, lagi tayong mag-imbak ng supply ng pagkain na tatagal po ng 2 hanggang 3 araw para po sa paghahanda dito nga po kay Bagyong Marce. Yung pang-apat natin, lumikas po or mag-evacuate yung mga lugar po na kinakailangan umalis sa kanilang mga pwesto, especially mababang lugar dyan po sa may North Luzon mga kaibigan at yung mga malalapit po sa paanan ng bundok para sa banta naman ng mga
landslide, no? Yung panglima natin, magkaroon tayo ng constant communication plan, plano sa dapat natin gawin kapag may bagyo. Yung panghuli natin, manatili po tayo sa loob ng ating mga bahay para mas safe tayo at secure sa banta nga po nitong si Bagyong Marce. So mga kaibigan ko, after po lumabas nitong si Bagyong Marce, marami nagtatanong, meron po bang kasunod na bagyo etong si Bagyong Marce? So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan, meron tayong weather model po ngayon na nagpapakita na merong dalawang posibleng sama ng panahon ang sumunod po or pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility pagkatapos nga po nito nga pong si Bagyong Marce. Ito po yung sinasabi natin na posibleng pangalanan na Bagyong Nika at Ophel, no, kapag ka nakapasok. Pero as of now, ito yung banta pa lamang at hindi pa naman posible, no, na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hindi po natin inaalis yung tsansa. Once na magbago kasi yung lokasyon nitong dalawang sama ng panahon, ay posible itong malusaw sa karagatan or posible din po pumasok sa ating par. So may mga senaryo po tayong kinukonsider bago natin sabihin na ito ipapasok ng direkta sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. So ngayong araw ng Huwebes mga kaibigan, yan lamang pong update natin sa lagay ng ating panahon. So please huwag na huwag niyo pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel at pahit na rin ang notification bell. Importante yan. Maraming salamat po.